Pakinggan nyo kay Senator Amy. And nag-usap po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya, and she was cold, malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Naku po. Pero ano ba, friendship po? Yan na nga ba sinasabi natin. Rektahan na ho, ha. Rektahan na ho. Itong si Bibi Sara, aminado siya na kaibigan ko pa rin naman yan. Wala namang problema. Kaibigan ko pa rin yan si Senator Amy Marcos. Pero diniretsa ko siya kung sinasabi niyang naiinis siya sa akin at kay Marcos Jr. Dapat wag siyang mainis kay Marcos at saka sa akin. Mainis siya kay Lisa at dito kay Martin. Ayun na nga mga kababayan, wala na ho talagang makakapigil sa pag-arangkada nitong si Super Inday. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Dito sa video na to, mapapanood nyo ho yung portion ng interview natin dito kay Atty. Vic Rodriguez. Mga kababayan, ito lang ho ang aking pakiusap dito sa video na to. Para doon sa mga kababayan nating talaga suportado itong si Atty. Vic Rodriguez. I-record nyo ho, i-download nyo ho yung video, i-splice nyo yung video, i-share nyo ho yung bahagi na kung saan nagsasalita itong si Atty. Vic Rodriguez para makilala ho siya ng inyong mga kamag-anak. Ayun na nga, pero bago ho yan mga kababayan, hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na batihin ho muna natin yung mga kababayan natin nagsusuper thanks dyan sa comment section. Unahan na ho muna natin itong si Ma'am Ariza yan. Maraming salamat po Ma'am Ariza yan. Mega love shoutout. Mag-ingat ho kayo dyan sa Japan. Thank you ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kaya Pasaway 2. Pasaway 2, maraming salamat ho sa $5. Mega love shoutout. Mag-ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon nito. Mega love shoutout din ho kay Liz Mix. Liz Mix, replay, support all the way sa iyo sir, watching from Hong Kong. O yung mga kababayan natin nasa Hong Kong, mga OFW yung kababayan natin nasa Hong Kong, mga nakatira dyan sa Hong Kong. Maraming salamat ho sa napakatinding suporta sa PH Update. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Jojo Hugo. Maraming salamat sir, Sir Jojo Hugo. PH, kung si BP need consult sa expert, how much more ang presidente? Ano yan? Dapat ang kailangan nitong si Mr. President, rehab. Hindi ho niya kailangan ng consult, kailangan ho niya rehab. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, kaya pinapakita lang ho natin yung mga yan, para makapagpakita ng pasasalamat, appreciation dun sa mga kababayan natin. Nag-extra effort sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, continuation ho muna tayo doon sa mga banat nitong si VP Sara. Pakanoorin na ho muna natin yung portion ng interview natin dito kay Atty. Vic Rodriguez bago ho natin ratsadahin itong kay Vice President Sara Duterte. Kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Dito ho sa video natin na to, makakapanayam ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez. No? Talagang honor ho tayo na talagang napagbigyan ho tayo nitong si Atty. Vic na ma-interview siya dito sa video na to. Sa mga kababayan ho natin, meron lang ho akong isang request. Kung maaari ho, doon sa mga marunong mag-edit dyan, i-recontent nyo ho itong video na to, splice nyo ho yung mga portion na magugustuhan nyo sa magiging talakayan namin itong si Atty. Vic. At huwag nyo na hong i-share yung video, pero kung gusto nyo hong i-share, i-share nyo na rin. Pero doon sa mga personal social media accounts nyo, yung mga splice ng video na to para makilala ho ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga kaibigan, etong si Atty. Vic Rodriguez. Atty. Vic, meron ho ba kayong gustong sabihin muna sa ating mga tagapanood? Hi PH, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa, yung PH Update. At maraming salamat sa inyong pag-anyaya na ako ay maging bahagi ng iyong programa ngayong araw. At malaking bagay ito sa mga kagaya ko na nagpapakilala sa ating sambayan ng Pilipino at kung ano ang aking maaring may alay para sa bayan kung sakaling ako ay pagbigyan ninyo at pahiramin ang inyong mandato. Okay po, Atty. Vic, no? Unahan na ho muna natin kasi karamihan no, sa mga kumakandidato ngayon,
plataporma ho gusto hong marinig ng ating mga kababayan. Marahil yung iba sa mga kasama namin dito narinig na yung inyong mga plataporma. Ang gusto kong malaman ngayon ng mga manunood kung maliban doon sa mga nabanggit nyo na sa inyong ibang mga interview, ano pa ho ba ang inyong ihahatid sa mga susuporta sa inyo sa papalapit na 2025 midterm election pag naluklok ho kayo dyan sa Senado? Una-una, PH, ang ating unang gagawin, talagang tayo nakasentro na maging tinig ng tunay na oposisyon sa Senado kung ako ipapahiramin ninyo ng inyong mandato. Sapagkat kung napapansin ninyo na wala na talaga naglalahad ng tunay na kalagayan o estado ng ating bansa, tunay na estado ng ating pananalapi, at tunay na estado kung paano nabubuo, nalilimbag at pinag-uusapan ang ating taunang budget na ngayon ay hindi na bilyon kundi trilyong pisong halaga, kung paano ito ginagamit at kung ito ba'y talaga nagagasta ng naaayon sa mandato ng mga ahensya, mga mambabatas na nakakakuha ng pondo mula rito. At ito'y mahalaga sapagkat ako'y naniniwala na the alpha and the omega of the many hardships of the Filipinos ay itong taunang budget natin. Kung ginagasta lang, kung judicious at prudent ang ating fiscal management, sa tingin ko matagal na tayong umangat bilang bansa at matagal nang nakinabang ang higit na maraming Pilipino sa mga tulong na dapat nanggagaling sa pamahalaan at hindi lamang yung mga nangungurap o korap na politiko na tauna na lang pinagsasamantalahan at ginagahasa ang ating budget. Attorney Vic, yarin lamang napunta na ho tayo sa budget. Alam ho namin dito, isa ho sa mga naging advokasya nyo ngayong mga panahon na to, yung maisaayos yung liquidation by certification na kung kayo ho, kasi alam naman ho natin, Attorney Vic, na kung sakaling talagang itulak nyo ho yung inyong advokasya na yan na talagang tapusin na yung ating kalakaran na liquidation by certification, ang mga makakalaban nyo ho dyan, yung mga mismong kasama nyo dyan sa Kongreso. Karamihan nga ho, base sa aming obserbasyon dito sa PH Update, karamihan ho sa mga baguhang mga kongresista ngayong mga panahon na to na pumupustura diyan sa House of Representatives, mapa-distrito, party list man ito, sa tingin ho natin, isa ang liquidation by certification na yan sa pakay nila, sa pagpasok nila na yan sa politika. Ano ho ang mga hakbang o paano nyo ho maitutulak itong advokasya nyo na to? Kasi hindi ho ang sambay ng Pilipino, panigurado, nasa likod nyo ho dito sa laban na to. Kasi noong narinig namin ho dito sa PH Update, yung advokasya nyo na yan, talagang suportado ho ng marami sa ating mga kababayan. Kasi yung pagwaldaso nila ng pera na yan na hindi nila naliliquidate ng maayos, napakalaking dagok ho sa kaban na sambayan ng Pilipino. Paano nyo ho re-resolbahin itong dekadang problema na to? No? Ang tagal na ho nito, nakita ho natin doon sa mga interview nitong si Madam Winnie Monsod, napaka-controversial ho, pero pilit na tinatago ng mainstream media. Ayaw hong pag-usapan. Pagka naririnig na ho nila yung liquidation by certification, nagtitingang kawali ang bawat mainstream media na dapat sana tinatalakay ito. Ano ho yung mga hakbang na gagawin nitong si Attorney Vic dyan sa issue na yan? Kaya yung sinabi ko nung ako'y nag-file PH na ako ang itinanggap ko yung hamon na maging tinig at tumindig bilang tunay na oposisyon. Alam kong mahirap kung sakasakaling ako ay pahirimin ninyo na inyong mandato sa aking aplikasyon na maging senador ninyo. Alam kong magiging mahirap, subalit tama ka, alam ko rin na higit na nakararaming Pilipino ay sang-ayon dito sa ating isinusulong na war on corruption at patungo sa good governance. Simulan natin sa pagbasura diyan sa liquidation by mere certification. Yung resolution number 10, mahirap sapagkat maraming tatamaan dyan. Maraming nakinabang, maraming nakikinabang, at maraming gusto pang makinabang. Subalit hindi po nyo pera yan. Yan ay pera nating mga Pilipino. At every year, especially itong parating na budget ng Pilipinas for 2025, staggering amount na ito, PH, 6.35 trillion
at maaari pa itong tumaas sapagkat alam naman natin na ang dami nilang ginagawang paglabag sa ating saligang batas na yung budget na nalilimbag ay higit doon sa pinanukala ng Executive Department. You know, Congress can reduce the proposal made by the Executive Department through the President, but they cannot increase the proposed budget. Pero Correct. ito katangi-tangi under this House leadership of yung pinsan ni Bongbong Marcos, imbis na bumaba at maging maging prudent yung ating fiscal management, ito pa'y lalo nilang dinulustay at pinapalaki. We will try to create alliances with like-minded individuals in the Senate. Halimbawa na lamang para mabasura natin yung resolution number 10. I believe, pagka ating isinulong ito, makakakumbinsi tayo. Lalo na kung mag-iingay ang bawat Pilipino, kagaya mo at kagaya ng mga taga-subaybay mo, na let's demand transparency and accountability on how they use our funds. Let's demand transparency and accountability saan-saang proyekto ba ito na ilagay at ito ba'y talagang na-implement. Idagdag ko lang ito with your permission, PH, dahil ito'y lahat pinagdadaanan natin, year in, year out. Dalawa lang ho ang season sa Pilipinas, wet season at dry season. Subalit taon-taon, alam naman natin na lagi tayong binibisita, suki tayo ng mga malalakas na bagyo. At tataunan na lang, predictable na, umulan lang ng malakas, babaha na. Itong kasalukuyang administrasyon, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, in 2 years, ginamit di umano nila para sa flood control projects. Di umano, dahil hindi ako naniniwala na may flood control projects tayo. Pero yung paggamit ng 500 billion pesos, more or less, tunay yun. Sapagkat nandyan yan, nakarecord yan. 500 billion pesos para labanan ang pagbaha. Subalit, umulan lang ng konti at sabayan mo ng bagyo, sabayan mo ng habagat, lubog ang halos buong Kalakhang, Maynila, lubog ang Luzon, baha ang Mindanao, baha ang Visayas. Nasaan yung 500 billion pesos na inubos nila sa loob lamang ng 2 taon? This is by no means a small amount of money. At huwag tayong masanay na parang normal talaga sa gobyerno yan. Hindi po normal, abnormal po ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas sapagkat dinulustay ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang pera natin at hindi natin nararamdaman yung serbisyo sanang dapat natin makuha sa gobyerno. Again, it's going to be, sabi ko nga, it's not only a tough or uphill battle na mabasura yung resolution number 10 or liquidation by mere certification. It will be brutal, if not next to impossible. Pero ako naniniwala, pag nagsama-sama tayo, PH, posible ang pagbabago at posible nating mapasura itong resolution number 10. Grabe ho tong si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Talagang pagkayan ho napunta sa Senado, sambayan ng Pilipino ang panalo. Sa mga susunod na panahon, sana makapanayam din ho natin yung ibang mga senatorial candidate para matanong ho natin yung tanong ng ating mga kababayan dito sa PH Update, dito sa ating mga senatorial candidate sa mga susunod na panahon. Ito mga kababayan, dito sa video na to pag-usapan naman ho natin ang ito nga si Vice President Sara Duterte. Pero grabe ho yung na yun ni Attorney Vic, di ba? Ang taba ng utak ng mama. Matalino ho, sobrang galing. Ito na ho tayo kay Vice President Sara Duterte. I-share nyo ho yung video kung di ho kayo marunong mag-edit o kung hindi ho kayo marunong mag-screen record. I-share nyo na lang ho, okay rin naman ho yun. Pero kung marunong kayo sa personal account nyo para hindi na sila magpunta kung saan-saan, automatic makikita ng mga kamag-anak nyo, magpi-play yan, Attorney Vic Rodriguez for Senator. Ito mga kababayan, Vice President Sara Duterte, pakinggan ho natin, ituloy ho natin yung kanyang mga punto de vista. Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na Kaya kung ako para dito kay Tambaluslos, kabahan na siya. Sa tingin ko maraming bala itong si VP Sara dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. another time si Martin. Oo, sa susunod na.
Yun nga po, politika. Sabi ko kasi ni Governor Matthew Manoto na pinersonal daw nyo yung dapat sana politika lang. I-review nyo. Ayoko na banggitin eh. Lahat ng pamimersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo ang nauna. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Jealous. Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. Sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship status with Grabe, itong mga mainstream media na to talagang haya-hayang buhay ngayon. JBP Sara talagang sagana ang kanilang mga kanilang mga balita, di ba? Senator Ivy Marcos? Eh, nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya, and she was cold. Cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Naku, Pero ano ba, naku, rekta na ho niyang sinagot. Sinagot na ho ni BB Sara. Matindi ho yung mga binitawan niya na yun. Ha? Ito, ulitin natin ha. Ibang klase talaga. Naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common and Ito. then, press con, tinext ko siya, and she was cold. Cold. After that. status with Senator Ivy Marcos? Pakinggan nyo. Kay Senator Amy. Eh, nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya, and she was cold. Cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Naku po. Pero ano ba, friendship? Yan na nga ba sinasabi natin. Rektahan na ho ha. Rektahan na ho. Itong si Bibi Sara, aminado siya na kaibigan ko pa rin naman yan. Wala namang problema. Kaibigan ko pa rin yan si Senator Amy Marcos. Pero diniretsa ko siya kung sinasabi niyang naiinis siya sa akin at kay Marcos Jr. Dapat wag siyang mainis kay Marcos at saka sa akin. Mainis siya kay Lisa at dito kay Martin. Sila ho talaga, yung dalawang personalidad na yan, nasa likod ho ng lahat ng nangyayaring kalokohan ngayon sa ating bansa. Word na ba kayo ni Senator Ivy? Or ano naman, it's just a place? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as you are concerned, ano si Senator Ivy sa inyo? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It's not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang ang pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, sinasabihan nila ng crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin niyo yung not different ako sa Different siya, ibig niya sabihin na yung pagiging kakaiba niya, dahil hindi ho siya kurakot, hindi ho siya trapo, hindi ho siya kagaya ng ibang mga politiko dyan, no? Na kung ano lang utos sa kanila, nung kanilang pinuno, as long na magbebenepisyo sila, wala hong pakialam yung mga politiko na yan. Nung mag-Senator Ivy, you texted her, pero nag-reply naman po siya, kaya nasabi niyo po siya. Hindi know the context of that conversation. You can share that with us. So, siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap or get over the phone lang. Wala na kami na-usap after nung nag-text ako ng messages. Ma'am, below your message. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon, ang pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ako may bubullshit dyan sa tatay ko. Ma'am, ano yung sabi din nila na why don't you just explain the allegations head on? Just the
set the record straight daw, ma'am. Kasi it disrupts the joint floors wala po. Yung sabi ng mga house. Oo, kasi sabi nila, ano ako, Rather than ano sila, mention niya, Diversion. Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa nila ako diversion, and gagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Di ba? Kung ba't the inflation rate Wala. is bumababa? Talo na kayo. Wala na, kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Sa Quadcom, inimbestiga ng LJK allegedly against President Duterte. Sa isang Sino committee may-ari naman, nito? sa isang committee naman, inimbestiga din yung mga confidential ng Senate group. Mag-open din po ng mga LJK laws. So, ginagawa nilang ganitong investigation. Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independent sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang nagmumukhang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila and for what? Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Correct. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. If you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya to attend, ano bang advice ni Vice President kay PRRD? Kasi he was invited at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama itong pakiramdam kaya he wasn't able to make it today. Oo, Will well, you encourage or even, allow him to attend at the Quadcom? ako ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko. Uma-attend ako at sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, may mga nagsasabi na hindi mo kailangan sa mga sa leadership ng President, Vice President. Wala na talagang pag-asa. You should have 4 years more, ma'am. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayong politika. Ulit-ulit ko sinabi. Nandun pa ako sa kabinete. Doon, sinabi ko na yan. Hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyo ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nanganganap ng mga public officials? So shocked about me talking about the debt. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, kakagawa kami ng Carmen. Walang na-shock. So bakit Correct. kaya? Ako na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. Going back, ma'am, may pag-asa pa ba? Yes, ma'am. Na magkaayos din tayo. Pag-asa. Na magkaayos kami, magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya ng namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinupok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog na yon kasi pinakatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Yun. Hindi lang sorry na, oh sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. No? Ma'am, Next question. Kaya para dito sa mga kay Tambalustos. Manalangin ka, Martin Romualdez, na hindi matapos tong administrasyon na to. Pero sa ayot sa gusto mo, matatapos tong administrasyon na to. Gawin nyo na yung dapat yung gawin. Pero pagka natapos ang administrasyon na to, kayong lahat dyan sa Malacanang, may kalalagyan kayo dito sa ari na to. Yun ang sinisigurado natin. May kalalagyan sila dito kay Vice President Sara Duterte. Ibang klase ho ito. Ang rekta ho niyang pagbanat hindi ako papatawad. Anong patawad? Pag-isipan ko kung papatawarin ko pa kayo.
Iba ho itong build nito, iba hindi ho siya kagaya ni Tatay Digong. Si Tatay Digong pagka medyo nalilito-lito niya mumurahin ka na niya. Ito hindi ho. Kung ano yung, banat, talagang dire-diretso lang, anak ng tao. Galing. Kumburado. Laki ng mata ni Bibi dun, ah. Oo. Sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan. As commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba? Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat, nagkagulo na sa desecration of the dead kuno na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, pag-sorry sila doon sa lahat, nag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press con, halata ang galit, ang tubig kayo at inibigin. Bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ang relationship with them during that graduation, anong pinamumutan ng galit na nabigay kayo? Siya ang Pangulo, hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung buong bansa. Correct. Tama naman ho. Ako ba Pangulo? Sasabihin ko na. Magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is short time for a president. Ma'am, do you honestly believe na he knows everything, he's in control of everything that's happening? All those hearings. I cannot speculate on his soundness of mind. Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nila yung yung difference niyo between the president and you, ma'am. Ano po masabi niyo po dun sa comparison between you? Ano bang nire-raise nila sa global stage? Saan doon? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle income country. Anong na-raise? Well, pinopromote yung West Philippine Sea and all, yung just doon. Well, it's geopolitics and that will be in another, madami na kayong Administration reporter ho yun. Administration material. reporter. Next question, Jason. Kasi Ma'am, tungkol dun sa pagpunta niyo sa Baclaran, ano po masasabi niyo na sinabi ko nila parang ginawa niyo lang yung to gain sympathy from the public? Ano bang ginawa niyo doon pala? Opo, yun po naman ang ginawa niyo doon. Ayan kasi yung problema sa kanila kasi hindi niyo ako kilala eh. Kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Diba? Kung sa Davao ginagawa ko yun. Hindi yan na ako pinapansin ng mga Davaoeño. Kasi normal sa kanila yun. Bakit ako umabot sa Baclaran? Kasi di ba nag-trick or treat ako? Kailangan ko ng butterfly na gagawing corona. The next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baclaran. Ma'am, sa nangyayari yan sa politika? Totoo yun, di AI yung TikTok video ah. Ako yun. 3 videos yan. Sabi nung kasama ko, sabi niya, content creator na ako. Sabi niya, pwede mo bang tulungan yung account ko? Oo. Well, hindi ko alam kung paano kumita. Pero sinabi niya, content creator ako, kasama namin yun. Pwede mo ba ako tulungan? Sabi niya, i-promote mo yung account ko. And then sinabihan ko siya, anong kailangan ko gawin? Sure, sabi ko, maliit na bagay. Anong kailangan ko gawin? Sabi niya, sumayaw ka lang. So, tinuruan nila ako, and then sumayaw. Ma'am, sa nangyayari po ngayon sa politika, ano yung payo natin sa ating mga kababayan? Ang payo ko sa mga kababayan natin, sa mga nangyayari sa politika ngayon, ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa nyo? Anong plano nyo? Magpa-drug test kayo. Sige, extend na natin. Magpa-neuropsychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato.
Last question from Reuters. VP, from Reuters po. Speaking of elections, bakit hindi tumakbong mayor si former President Duterte and then bakit walang Duterte sa mga senatorial elections? Tumakbo siyang mayor, si PRD. Sa senatorial elections, bakit walang senatorial elections? Oo, hindi ko alam. Ang pagtakbo kasi sa personal decision. So, hindi ko alam bakit walang tumakbo sa kanila as senator. Ma'am, your message na lang to the Filipino people, lalo itong mga minention na discarded na lang because hindi niya pagkakaunawan PBBM, ma'am. So, what can you assure the Filipino people? Okay, ang unahin ko muna ay yung mga nasa gobyerno na tulad ko, magtrabaho tayo. Magtrabaho tayo kung ano yung mandate natin. Sa opisina natin, gawin natin yun. Yun ang expectation ng mga tao. Sinasabi ko, ulitin ko, hindi ako ang problema, pero ako yung ginagawa ninyo na problema. Ang totoong problema, kawalan, kahirapan, kagutuman, kriminalidad, terorismo, insurgensiya, lahat ng kung ano ang problema 10 years ago, 20 years ago, nandito pa rin sa ating bayan. Magtrabaho tayo. At sa ating mga butante, mag-demand kayo sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon na labas and beyond sa pera na binibigay nila sa inyo na pambili ng boto. Ano ba talaga ang magagawa nila para sa inyong lugar, para sa ating bansa? At demand nyo yung drug test at psychiatric test ngayon na. And then, to the Filipino people, sa lahat ng aking mga kababayan, hindi tayo uusad kung puro korupsyon, politika, at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people. Talk about the truth, the harsh truth. Kaya dapat ay i-demand nyo sa gobyerno, magtrabaho kayo sa amin. Demand nyo yan sa amin, magtrabaho kayo. Para we see a better Philippines in the next year and in the years to come. As I said, I am nothing of unstable, unbecoming, unsound mind. I am just unforgiving, unyielding, and unbowed. Yun. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang huling ni Vice President Sara Duterte. Grabe. Ano daw ho, nagpanic na naman ho sila ngayon dyan sa Malacanang, dyan sa House of Representatives. Dyan sa pagsasalita na yan, itong si Vice President Sara Duterte. At naasahan na ho natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, mapapadalas ang pagsasalita na to ni Vice President Sara Duterte sa mga media. Ayun na nga, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update again. Share nyo ho itong video, yung kay Attorney Vic, i-share nyo ho yung yung mga susunod na may interview ho natin dito sa PH Update. I-splice ho natin para mas maraming makapanood, makaintindi, o para mas maraming makakita doon sa interview na yon ni Attorney Vic Rodriguez dito sa PH Update. Pag natapos na ho natin ang buo, siguro i-upload ho natin siya ng isang uploadan dito sa PH Update. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update, sa mga nag-like, nag-share, nag-comment, nag-super thanks dito sa video na to. Mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mahalin natin ang Pilipinas.